Magandang araw! Halina at gawin natin kapaki-pakinabang ang araw na ito. Ako ang inyong fantastic na guro, Teacher Donna, upang kayo ay turuan na maging kahusay sa Araling Panlipunan. Tara na, simulan na natin. Halika, ating tuklasin ang isang bagong aralin. Sabay-sabay nating basahin ang kasanayang pampagkatuto na dapat natin matutunan sa araw na ito. Una, natatalakay ang konsepto ng bansa. Ikalawa, natutukoy ang 4 na elemento ng pagkabansa. Ikatlo, naipaliliwanag ang 4 na elemento ng pagkabansa. Aba, mukhang magagaling na kayong bumasa. Ngayon, gusto nyo bang maglaro? Tara, maglaro muna tayo. Nang larawan ko, tukuyin mo. Gamit ang 4 na larawan, subukin natin kumpletuhin ang mga tinutukoy na salita. Unang bilang. Larawan ko, tukuyin mo. Tama. Ang tamang sagot ay tao. Kagaling. Pangalawang bilang. Larawan ko, tukuyin mo. Teritoryo ba ang iyong sagot? Tumpak! Kahusay mo talaga. Pangatlong bilang. Larawan ko, tukuyin mo. Tama! Pamahalaan nga ang sagot. Kagaling! Panghuling larawan. Larawan ko, tukuyin mo. Correct! Soberanya nga. Kahusay! Sino ang nakakuha ng wasto sa lahat ng bilang? Magaling! Kahusay! Tao, teritoryo, pamahalaan, at soberanya. Naitala niyo ba ang mga salitang nabanggit? Siguraduhin! Dahil ang mga salitang ito ay makatutulong sa ating paglalakbay. Sa puntong ito, subukin muna natin ang iyong kaalaman. Magpakita ng thumbs up kung tama ang pahayag tungkol sa konsepto ng bansa at thumbs down naman kung mali. Handa ka na ba? Para sa unang bilang, ang Pilipinas ay isang bansa. Ang tamang sagot, thumbs up! Pangalawang bilang, walang naninirahang mga tao sa lupain ng Pilipinas. Ang tamang sagot, thumbs down! Pangatlong bilang, hindi kasama ang teritoryo ng Pilipinas, ang katubigan at kalawakan sa itaas nito. Ang tamang sagot, thumbs down. Pang-4 na bilang, pinamumunuan ang Pilipinas ng isang pamahalaan. Ang tamang sagot, thumbs up. Pang-5 bilang, maituturing na bansa ang alinmang teritoryo kahit wala itong sariling kapangyarihang mamahala. Ang tamang sagot, thumbs down. Nakikilala mo ba ang iyong bansa? Tama, yan ang mapa ng ating bansang Pilipinas. Pero, alam mo ba kung bakit ang Pilipinas ay isang bansa? Tara, tuklasin natin! Ang Pilipinas ay isang bansa sapagkat ito ay binubuo ng 4 na elemento. Ito ay ang tao, teritoryo, pamahalaan, at soberanya. Ano-ano ang tinutukoy ng mga elementong ito?
Teka muna. Hayun si Ma'am Beth. Tara, tanungin natin. Ma'am Beth! Halika. May tatanong kami sa iyo. Magandang araw, Ma'am Beth. Magandang araw din sa iyo, Ma'am Donna. Ma'am, pwede po ba bang ipaliwanag kung sino ang tinutukoy na tao bilang elemento ng bansa? Ang tao ay tumutukoy sa grupong naninirahan sa loob ng teritoryo na bumubuo sa populasyon ng bansa. Maaaring nagkakaiba-iba ang bilang ng mga mamamayan sa bawat bansa. Maaari din ang mga mamamayan ng isang bansa ay pinaghalong mga katutubo at dayuhan. Ma'am Beth, ano naman po kaya iyong pangalawang elemento na teritoryo? Ang teritoryo ay tumutukoy sa lawak ng lupain at katubigan, kasama na ang himpapawid at ang kalawakan sa itaas nito. Ito rin ang tinitirhan ng mga tao at pinamumunuan ng pamahalaan. Iyon po ba pala yun? Pamahalaan? Ma'am Beth, maaari mo bang ipaliwanag ang ikatlong elemento, ang pamahalaan? Ang pamahalaan ay isang samahan o organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng taong naglalayong magtatag ng kaayusan at magpanatili ng isang sibilisadong lipunan. Tao, teritoryo, pamahalaan. Tao, teritoryo, pamahalaan. May isa pa pong hindi nabanggit. Ang soberanya. Ano po ba, Ma'am Beth, ang soberanya? Pag sinabi nating soberanya o ganap na kalayaan, ito ay tumutukoy sa kapangyarihan ng pamahalaang mamahala sa kanyang nasasakupan. Tumutukoy rin ito sa kakayahang magpatupad ng mga programa nang hindi pinakikialaman ng ibang bansa. Tama ka dyan, Ma'am Donna. Ang panloob na soberanya ay ang pangangalaga ng sariling kalayaan. At ang panlabas naman ay ang pagkilala ng ibang bansa sa kalayaang ito. Balikan nga natin ang apat na elemento ng bansa. Ang apat na elemento ay ang tao, teritoryo, pamahalaan at soberanya. Maliwanag ba? Oo, mukhang makukuha ito ng aking mga bata. Mga bata, siguro naman ay lubos na ninyong naunawaan kung ano-ano ang mga elemento upang maging ganap na isang bansa. Ako ay magpapaalam na hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam! Maraming salamat, Ma'am Beth. Mga bata, upang lubusan nating malaman kung naunawaan ninyo ang ating aralin, meron tayong sasagutan maya-maya. Salamat, Ma'am Beth, sa muli nating pagkikita. Salamat, Ma'am Donna. Sige nga, subukan ko kung meron tayong natutunan. Basahin at suriin ang pahayag sa bawat bilang. Kung ito ay nagsasabi ng katangian ng isang lugar upang maituring ng isang bansa, iguhit sa papel ang masayang mukha. Kung ang pahayag ay tama at malungkot naman kung mali. Una, umiiral ang dalawang uri ng soberanya sa Pilipinas. Sagot mo ba ay masayang mukha? Tama! Mayroon tayong panloob at panlabas na soberanya. Pangalawa, ang mga mamamayan sa isang bansa ay maaaring pinaghalong katutubo at dayuhan. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Pangatlo, maituturing ng isang bansa ang alinmang teritoryo kung nagtataglay ito ng apat na elemento ng pagiging bansa. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Tulad ng Pilipinas, maituturing itong bansa sapagkat ito ay nagtataglay ng apat na elemento ng pagkabansa. Pang-apat, may sariling pamahalaan ang Pilipinas na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan nito. Ang tamang sagot ay masayang mukha.
ating pamahalaan ay naglulunsad ng mga programa at proyekto upang makapagbigay ng mga serbisyong kailangan natin. Panglima, ang bansa ay lugar o teritoryo na may naninirahang mga grupo ng tao na may magkakatulad na kulturang pinanggalingan, kung saan makikita ang iisa o pare-parehong wika, pamana, relihiyon at lahi. Ang sagot ay masayang mukha. Marami ka bang nakuhang tamang sagot? AP kagaling! Dahil dyan, bibigyan kita ng AP Kahusay Club. Sa 2-3, AP Kahusay! Nanood ka na ba ng palakasang Olympics? Paano mo ipinapakita ang pagmamahal sa ating bansa? Tama! Suportahan natin ang mga atletang Pilipino tulad ni Heidi Diaz, Neste Pitacio, Junior Marshall at Carlo Paalang. Sila ang mga atletang Pilipino na nagbigay ng malaking karangalan sa ating bansa. Kaya nararapat lang na sila ay ating suportahan. Nakakita ka na ba ng saranggola? Kung magkagayon, iguhit ang saranggola sa iyong papel. Isulat sa 4 na bahagi ng saranggola ang mga elementong dapat taglayin upang matawag itong bansa. Handa ka na ba? Ang naisulat mo ba sa loob ng saranggola ay tao, pamahalaan, teritoryo at soberanya? AP kagaling! O mga bata, lagi niyong tatandaan, ang tao, pamahalaan, teritoryo at soberanya ay ang 4 na elemento ng pagkabansa. Subukin nga natin ang inyong kalaman sa ating aralin. Kumuha ng papel at panulat at sagutan ang sumusunod. Buuin ang blockbuster sa pamamagitan ng pagtukoy ng inilalarawan sa bawat pahayag. Una, ito ay lugar o teritoryo na may naninirahang mga grupo ng tao na may magkatulad na kulturang pinanggalingan, kung kaya makikita ang isa o pare-parehong wika, pamana, relihiyon at lahi. Ang sagot mo ba ay bansa? Kung gayon, tama ka! Ikalawa, tumutukoy sa lawak ng lupain at katubigan, kasama na ang himpapawid at kalawakan sa itaas nito. Ang tamang sagot ay teritoryo. Ikatlo, tumutukoy sa grupong naninirahan sa loob ng isang teritoryo na bumubuo ng populasyon ng bansa. Ang tamang sagot ay tao. Ika-4, ito ay ang kapangyarihan ng pamahalaang mamahala sa kanyang nasasakupan. Ang tamang sagot ay soberanya. Ika-5, isang samahan o organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at magpanatili ng isang sibilisadong lipunan. Ang tamang sagot ay pamahalaan. AP kagaling! Ang lahat ay nakakuha ng tamang sagot. Maraming salamat sa iyong pakikisa at pakikinig. Muli, ako ang fantastic na guro, Teacher Donna, na nagsasabing, laging makinig upang tumalas ang isip. Laging mag-aral para AP Kahusay! Paalam!